what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ito pag-usapan natin. No, ito po nga nangyari dito kay Senator Marcoleta mga babayan. Dahil ngayon po, no, ang balita ay kinuyog po itong si Senator Marcoleta, no, ng taong bayan mga babayan. No, marami po sa ating mga kababayan ngayon ang galit na galit, no, dito kay Senator Marcoleta, no, na tinagurian nga pong isa sa mga China tour o ano ba isa tawag natin dyan? Chinador? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so ito mga babayan, no, matapos nga po yung naging pahayag netong si Senator Marcoleta na kung saan, no, halos ipamigay na po niya itong Kalayaan Island Group mga babayan sa China. Tibay, di ba? Ang tibay ni Marcoleta. Marami po, no, ang bumatikos dito kay Marcoleta, mga babayan. Dahil talagang kung makikita natin, no, parang napaka-obvious na, no, ng galawan na ginagawa netong si Marcoleta, no, at iba pang mga senador, no, especially yung mga nandiyan po sa Duterte Block mga babayan. At ang latest nga po, no, ito ipapakita ko sa inyo. Ito pong isang picture mga babayan. Asa na ba yung picture na yan? No? Pakita nga natin dito sa mga to. Okay, so ito po. Yan, yung bagong 9-dash line mga babayan. May bago na pong 9-dash line ang China na kung saan ang mga coordinates po nito ay makikita natin ang mga muka, no, ng Duterte Block Senators. At ang mga senador, mga babayan ng Pilipinas na pumapanig po sa China. Oh, ayan po, yung 9-dash line ng China, mga babayan, ay makikita natin ang muka ng siyam na senador na si Cayetano De La Rosa, Senator Bongo Escudero, Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla at Joel Villanueva. So bago natin pag-usapan yung mga kumuyog dito kay Marcoleta, pag-usapan muna natin to mga babayan. Okay, so ito, hatid natin sa inyo ang balitang ito at ating pag-usapan at alamin. Let's go! Viral ngayon ang umano'y bagong 9-dash line ng China kung saan tampok ang siyam na tinaguriang China Tours. Ang detalye sa siyam na China Tours mga babayan. Sakto no? Pasok na pasok di ba? 9-dash line, no? Tapos siyam na China Tours. Ito siguro yung siyam na mga babayan na, siyam na, ano ba yung nahanap ni Marcoleta? Siyam na coordinates ng 9-dash line. Gender report ni Dexter Ganibe ng Abante. Lalo pang uminit ang debate sa internet sa issue ng sigalot sa laot. Kumakalat ngayon sa social media ang isang larawan ng mapa ng South China Sea. Nakabalandra rito ang mukha ng siyam na tinaguriang China Tours na hindi lumagda sa Senate Resolution 256. Okay. Kinabibilangan ito ng magkapatid na Cayetano at sina Senators Bato de la Rosa, Bongo, Cheese Escudero, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, at Joel Villanueva. Okay, so ito, pag-usapan natin mga babayan. So, bakit nga ba may ganitong picture o bakit merong ganitong inedit sa social media? No, ito po mga babayan ay tanda ng galit, no, ng sambayanan Pilipino dito sa mga senador na to, no, na pumapanig sa China. Kasi hindi naman sila gagawa ng ganyan kung walang mga taong nagalit sa kanilang ginagawa 'Di ba? Dahil let's say yung iba dyan hindi talaga nagsasalita gaano. No? Bukod tangi etong si Marcoleta, mga babayan, ang talaga namang kitang-kita, no, kung paano, no, ipagtanggol ang China. At kitang-kita kung paano niyang ibalandra ang propaganda ng China dito sa ating bansa.
Kitang-kita, mga kababayan, kung paano niyang gustong sirain ito pong ating arbitral ruling, no, ng West Philippine Sea. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang hanapan niya ng butas, no, kasi kung siya ay Pilipino, mga kababayan, no, wala ka nang pakialam. No? Kung na-award na sa atin yan, na-i-award na sa atin yan, sa atin na yan, sa Pilipinas na, yung West Philippine Sea na yan. May mga batas, no, na nagsasabi na sa Pilipinas, ang West Philippine Sea, tayo ang nagmamay-ari. May mga boundaries na nasa loob po, no, ng Philippine Maritime Law, mga kababayan. Pero bakit ginagawa yan ni Marcoleta? Diba? Nakakapagtaka. No, may mapa siya ng China na naipakita niya, no? Pero ito pong mapa ng Pilipinas, wala siyang maipakita. 'Di ba? Kaya nga ang dami nagalit dito kay Marcoleta doon sa kanya sinabi na yung Kalayaan Island, halos gusto niya ipamigay sa China. Nakalagay ang mga mukha sa mga iginuhit noon na 9-dash line ng China. Wala pang pahayag ang 9 na senador. Pero ayon kay Senate President Tito Soto, At pag-aralan natin, ako as Senate President, pag-aaralan ko kung gano'n ang kung mayroong nagbi-bring up ng issue na bakit ginaganon yung mga senador. O dapat yung siyam ay pumalag. Paano papalag yung siyam? Anong ipapalag nila? Kitang-kita. Di ba? Di ba? Di, hanapin nila kung sino yung nag-upload nun. Sino yung source, sino nag-upload, sino nag-invento. At kung nasasaktan sila no sa post na yun. tuloy sa regular session sa Lunes ang pagtalakay ng Senado sa Senate Resolution 256 na kumukondena sa ilang opisyal ng Chinese Embassy dahil sa umano'y pananakot at pambabastos nila sa ilang Pinoy officials na tumutuligsa sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Sabi ni Espisoto, dapat noong Miyerkules ay ipapasa na nila ito kapag natapos ang pagtatanong ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Pero hindi natuloy dahil sa pumalyang kudeta sa Senado. Pabor din si Espisoto sa one person, one account sa social media para mawalaan niya ang mga troll sa bansa. Nako, yun ngang registration no, ng cellphone numbers para maiwasan yung mga scammer. Hindi naman na anuhan niya. Ang dami pa rin scammer, dami pa rin nagme-message. 'Di ba? Doon sa mga nang-i-scam sa mga riders na mga kapatid natin, no, sa kalsada. 'Di ba? Yung mga nang-i-scam na mga booking, ang dami pa rin. Hindi naman nasolusyonan. Ang kailangan diyan yung matibay na batas. 'Di ba? Yung monitoring, 'yun dapat ang gawin. 'Di ba? Katunayan daw ay mayroon na siyang panukalang batas para rito. Kailangan lang anyang makipag-coordinate ang gobyerno sa mga social media platform. Ang problema kasi sa atin is yung implementation eh. No, usually yung implementation ang problema sa atin. Para malimitahan ang pagkakaroon ng mga multiple account ng isang individual. May bill ako sa Senate, titignan ko kung saan napunta. Meron akong idea kasi, before this the Congress started, sabi ko dapat ang internet, whatever anong platform sa internet, kailangan one person, one account, ubos yung mga troll. Dahil sa word war sa sigalot sa laot, dumarami raw ang coordinated online attacks laban sa Pilipinas at sa mga opisyal ng gobyerno na nagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para sa agenda. Okay, so yan mga kababayan, no. Ito panoorin natin. Actually, naintindihan ko yun, no, yung gumawa ng accounts na yun. Mga kababayan, 'di ba? Kasi kitang-kita eh. May mga senador talaga na pumapanig sa China. No? Hindi mo maitatanggi, mga kababayan. Na halos ipagtanggol nila yung China, ayaw nila. No, yung ginagawa nating pag-atake sa China. 'Di ba? Yung pagkundina sa China. Ayaw na itong ilang mga senador na to, mga kababayan. At ito nga, no, mainit na mainit, itong si Senator Marcoleta, no, dahil isinusulong niya ang pamimigay sa Kalayaan Island Group sa China. Yun ba? O ito, panoorin natin ang balita, mga kababayan, dahil talagang kinuyog po, no, itong si Senator Marcoleta. Pinatikos ng ilang eksperto at mismong mga residente ng Pag-asa Island ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta
na tila isinusulong ang pamimigay sa Kalayaan Island Group sa West Oh. Philippine Sea dahil wala raw ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Tignan nyo mga kababayan, no, kung gaano ka ignorante. No, parang ignorante etong si Marcoleta pagdating po diyan, no? Malalaman nyo dito mga kababayan, no, na parang lumalabas na walang alam etong si Marcoleta sa kanyang mga pinagsasabi. Sagot naman ni Marcoleta, hindi niya yun sinabi at pinaikli raw ang konteksto ng kanyang mga pahayag. Nako. May report si Joseph Moro. Papalusot pa. Nako po. Sa West Philippine Sea, matatagpuan ang Kalayaan Island Group na sakop ng probinsya ng Palawan. Binubuo ito ng 7 isla kabilang ang Pag-asa Ano sabi? Sakop ng isla ng Palawan. Sino ang may-ari ng Palawan? Pilipinas, mga babayan, ha? Island. Meron din itong 2 bahura. Sa land area na mahigit 88 hectares, ito ang pinakamalaking munisipalidad sa Pilipinas. Halos 400 na nakatira sa Pag-asa Island na may isang barangay. Ang buhay ng mga taga-Pag-asa hindi nalalayo sa buhay ng maraming Pilipino na nakatira malapit sa dagat. Pero sila araw-gabing nakaharap sa banta ng mga barko ng China na abot tanaw lamang. Bakit hindi yun ang kondenahin nila? No, netong mga senador na to. Bakit hindi yan ang kondenahin netong si Marcoleta? Bakit hindi niya kondenahin yung ginagawa ng China na pag-ikot diyan, no, sa mga isla na pagmamay-ari ng Pilipinas? Sobrang lapit na yan, mga babayan. Kalokohan naman yung 200 nautical miles na yan, yan lang yung inabot. Diba? Tanaw na tanaw mo yung barko ng China Coast Guard. Diba? Tanaw na tanaw mo. Kalokohan naman yan. Mga barko ng China na abot tanaw lamang. Kaya ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta nitong Miyerkules, ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ? Kita niyo mga babayan, ha? Parang sinasabi niya na walang kwenta yung pagbubuwis ng buhay o pag-aalay ng buhay ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila. Dahil ito mga babayan ay panibagong laban natin. Panibagong laban ng mga Pilipino laban sa pananakop ng China sa pagmamay-ari po natin sa West Philippine Sea. So parang sinasabi ba niya dito mga babayan na huwag nating ipaglaban yan? No? Hayaan na lang natin na kunin ng China yung Kalayaan Island Group na yan? Ano bang consequence pag kinakuha ng China yung Kalayaan Island Group na yan, mga babayan? Simple lang. No, pwede nilang gawin yung ginawa nila do sa mga ibang isla ng Pilipinas na nasa Scarborough Shoal. Ano yung gagawin nila? Pwede nilang gawin, no, na gumawa o magtayo ng mga military bases nila diyan. Sa sobrang lapit niyan, mga babayan, sa Pilipinas. No? Konting bombahin lang tayo, lulubog ang Palawan. Talagang mangyayari yun. Bakit mangyayari yun? Hinayaan natin silang lumapit Hinayaan natin silang pumunta mismo sa pintuan natin Parang hinayaan natin na lumapit sa pintuan natin etong mga magnanakaw. Na anytime, na kapag tumalikod tayo, pwede tayong pagnakawan ng pagmamay-ari natin. Parang ganon yung ginagawa ng China. Parang ganon ang mangyayari kapag ito pong Kalayaan Island Group ay pinabayaan natin na okupahin o nandiyadyaan ang mga puwersa ng China. Nandiyadyaan ang mga Chinese Coast Guard na paikot-ikot sa Kalayaan Island Group. Na anytime, mga babayan, ay pwedeng may gawing hindi maganda doon sa mga Pilipino na nakatira dyan. Hindi ba yan naiisip ni Marcoleta? Bakit ganyan siya magsalita na parang baliwala ang buhay ng mga kababayan natin dyan? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Give up natin yung KIG. Sabi niya, ha? hindi nagustuhan ng mga taga-Pag-asa. We take offense for what he has said kasi parang anong silbi nung bayan namin?
anong silbi ng mga magigiting na mamamayan namin? Na kumbaga they have already given up yung greener pastures elsewhere in the country just to stay there, being their kids, para gampanan yung provision sa PD 5096, yung effective occupation and control. Isang resolusyon ang isusulong sa Sangguniang Pambayan sa Kalayaan sa Palawan sa susunod na linggo para ipatanggal sa record ng Senado ang mga sinabi ni Senador Rodante Marcoleta. Nako, hindi dapat yung record ang ipatanggal. Dapat tanggalin kung sino yung nagsabi niya. Sabi nga ni Commodore Tariela no? Yung mga tao na nagtatanggol no, doon sa mga naratibo ng China ay maituturing na traidor sa bayan. No? Kung ikaw o kahit sino pa yan, kahit senador pa yan, kahit presidente pa yan, kung ipinagtatanggol mo ang naratibo ng China, maituturing kang traidor sa bayan. 'Di ba? Ngayon, kung gagawa sila ng mga ganyang hakbang, pinaka-the best diyan na gawin nila yung mga nagsasabi, no, na mas pumapabor sa China, yun ang dapat mga tanggalin. 'Di ba? Hindi yung salita lang na sinabi nila. Yung naratibo na sinasabi nila na pumapabor sa China, baliwala yan kung yan ang tatanggalin natin sa record eh. 'Di ba? Natanggal sa record ng Senado pero umikot na yan eh. 'Di ba? Nalaman na ng taong bayan eh. No? So sa susunod na may magsalita ng ganyan na parang mas pinagtatanggol o pumapanig sa China, hindi ba dapat sila yung tanggalin? Hindi yung sinabi nila. Sila dapat yung tanggalin. No? Kasi may tuturing nga na traidor sa bayan eh. Bakit yung sinabi lang nila yung tatanggalin? Di ba? Useless yun. Kasi pwede uli nilang sabihin yon. Dahil nandiyan pa rin sila. Pwede pa rin silang gamitin ng China dahil nasa pwesto pa rin sila. Di ba? Oh, useless. Binatikos din ang pahayag ni Marcoleta ng ilang maritime law expert. Kinilala na nga at lahat. Tapos sasabihin mo, ipapamigay mo? Anong klaseng kahibangan yan? You're following the Chinese position. Ayan, no. You're following the Chinese position. Dapat mag-register ka as a foreign agent, sabi dito, kasi you're echoing the position of China. Di man lang siya nagtanong dito kay Associate Justice Antonio Carpio, mga babayan. 'Di ba? Ito mas maraming alam tungkol diyan sa West Philippine Sea dahil sila yung nakipaglaban diyan, no, sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Dapat mag-register ka as a foreign agent. Okay. Kasi you are echoing the position of China. Paglilinaw pa ng mga eksperto, hindi naman EEZ o Exclusive Economic Zone ang batayan kaya teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Island. Eto mga babayan Dito makikita natin yung sinasabi ko na walang alam, no? Na parang hindi alam ni Marcoleta ano yung pinagkaiba no ng EEZ at kung bakit sinasabing sa atin yung Kalayaan Island Group. Eto, para mas maliwanagan kayo. EEZ o Exclusive Economic Zone ang batayan kaya teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Island. Sinasabi nila na parang ang pinapalabas nila, tiniklaim natin ng Kalayaan Island Group dahil parte siya ng Exclusive Economic Zone. Mali po yun. Okay, so mali daw mga babayan na kiniklaim natin ng Kalayaan Island Group dahil nasa loob siya ng EEZ. No, mali daw yon mga babayan. Kaya atin yan ay matagal na nating na-occupy yan at trinato bilang parte ng ating bansa. Diba? Matagal nang na-occupy at trinato bilang parte ng ating bansa. Diba? Samantalang yung ibang mga isla na tiniyuan no, ng base militar ng China dyan sa West Philippine Sea, kailan lang naman nila ginawa yan? Matagal na nga natin binabantayan yan. Membro ng Congress si Marcoleta yung pinasayan. Okay. So dapat alam niya, the West Philippine Sea refers to our maritime zones. Ang maritime zones natin, 200 nautical mile from our archipelagic basin, plus the territorial sea of our islands outside
the 200 nautical mile. Justice, Klaro yun. Justice Carpio, Basahin niya lang yung batas. Ang Malacanang iginit na walang isusukong teritoryo ang Pilipinas. Ipagpapatuloy po ng Presidente ang kanyang polisiya na ipaglalaban natin even an inch of our territory ay hindi po natin isusurrender sa anumang foreign powers. Idiniin naman ngayon ni Marcoleta na hindi niya sinabi na ipamigay ang Kalayaan Island Group. Sabi ng senador, sadyang pinaiikli ang konteksto ng kanyang sinabi sa pagdinig ng Commission on Appointments. Ayon kay Marcoleta, sinabi niya na para maisama sa International Hydrographics Organization o IHO ang West Philippine Sea ay kailangan magdeposito ng mapa sa United Nations para ipaalam sa buong mundo na inaangkin natin ang bahagi ng high seas kabilang ang Kalayaan Island Group. Di ba meron na nga tayo niyan? Sinabi niya raw na hindi yan pwede dahil paglabag ito sa UNCLOS maliban na lamang kung isusuko ang Kalayaan Island Group para maresolba ang issue. Di ba? Di parang ganun din, no? Parang ganun din. Napabayaan natin yung KIG na yan. Parang ay nako. Ano masasabi niyo po dyan mga babayan? No? I-comment sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Right? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace.